Hello guys, this is Isa. Welcome to my YouTube channel. So, hello guys, this is Isa. Welcome to my YouTube channel. So, sa mga bagong nakakapanood ng aking video, abangan nyo ang aking video dahil nagbibigay tayo ng tips para sa mga may Canada dream like me. So, magbibigay ako ng tip regarding sa documents, isang pinaka-importante na documents or requirements na kinakailangan sa pagpunta natin ng Canada. So, aspiring pa lang naman po ako. So, sinusubukan ko pa lang po. So, since nagpasa na po ako ng aking application, nagkaroon po ako ng something ang tawag dito feedback sa IRCC or Canada Embassy regarding sa documents na kailangan. So, upang makatulong po ako sa inyo at upang matulungan din natin yung mga kaparehas natin na nag-aspire na pumunta ng Canada. So, ito nga po. So, ang tip po natin, ang pinaka-important tip po na may bibigay ko sa inyo is yung sa my bank statement po natin. So, ang bank statement po talaga natin, bago tayo dapat mag-apply, dapat kailangan malinaw po. Malinaw, kasing linaw yun dapat ng ating konsensya. Okay? My God. Cheesy. Okay, kailangan po malinis po yung ating bank statement. Pag sinabi nating malinis, kailangan po talaga pinaghandaan po natin to. Hindi yung nag-open ka lang ng bank account upang sa ganun may paglalagyan ka ng show money mo, okay? So, ang ginawa ko po kasi is bagong open lang po kasi yung bank statement ko. So, mga 5 months pa lang siya. So, question yun ng Canada Embassy kung regarding sa bank statement ko. Pinagpapasa nila ako ng 24 months ng aking bank transactions. At sabi po doon, dapat po 25,000 and beyond, kailangan may explanation na. Kasi included na siya as bulk deposit. So, kailangan po, tip number 1 sa proof of fund natin is kailangan yung bank statement po natin, yung bank account po pala natin ay matagal na. So, mas maganda po pag nag-apply kayo pag matagal na yung ating bank account. Pangalawa, kailangan po yung ating bank account yung dinideposit po natin doon kailangan hindi po siya hihigit ng 25,000 pesos. Okay? Para mas safe po tayo. Hindi ko naman po sinasabi na ito yung tama. Sinasabi ko lang po to based po sa experience ko. Upang sa ganon, hindi masayang yung effort at hindi masayang yung pera natin sa pag-a-apply. So, dapat po pag nag-apply tayo is yung sure ball na po. Kaya sinishare ko po to kasi ayoko pong matulad kayo sa napagdaanan ko. Then, pangatlo po is kailangan po yung bank account po natin ay may transaction po talaga na nakikita. Kailangan po kung nag-deposit ka, kailangan may wini-withdraw ka din po. Kasi tinitignan po nila yung pasok ng pera sa bank account mo. Kasi baka mamaya, that is for show money only. So, yun yung
question din sa akin na limited lang yung transaction niya. So, panglima po is dapat wait lang guys, nakalimutan ko na. Dapat po, yung panglima natin, dapat bank statement po yung gagamitin natin or dalawa. Kasi po hahanapin talaga ni VO yun, ni Visa Officer, yung ating statement of account. So, sayang lang din yung time natin, di ba? So, mas mapapabilis yung approval kung ipapasa na natin ng kompleto. May mga nagsasabi naman po na pwede ang bank certificate. So, good for them. Nakalusot sila. Pero may mga may mga visa officer kasi na talagang mahigpit at i-request yun pag nagpasa ka ng bank certificate lang. So, mas maigi o mas mainam na both or bank statement na lang po upang sa ganun, mas detailed po yung ating proof of fund papuntang Canada. So, yun nga lang po. Kung sa akin lang po is hindi pa naman siya decline. Binigyan pa naman ako ng chance ni Visa Officer to na mag-submit ng documents as a proof na yung laman talaga ng bank account ko is nag-e-exist talaga. So, hopefully talaga maging okay din yung result nun. Pag hindi naman, kailangan natin tanggapin at hopefully hindi ito mababand. Hindi mababand yung account ko. So, at least may chance pa tayo na mangarap ulit, di po ba? So, kung ano man po yung mangyari sa application ko, so kailangan natin tanggapin. At sana, yung mga tips na binigay ko is makatulong din sa inyo. Dahil, hangad ko po yung achieve nyo din yung pangarap nyo na makapunta sa Canada. Hindi dahil nasa 50-50% ako ng pagpunta doon, hindi ko na to i-share. Gusto kong i-share to sa inyo upang sa ganun, hindi po tayo lahat pangalan nito, hindi maiiwasan nyo po yun. So, alam ko po kasi na kung ako pinapangarap ko na makapunta doon para sa kinabukasan ng aking pamilya, ng aking mga anak. So, alam ko ganun din po kayo. At alam ko po na madami ding nangangapa, madami ding mga nag-a-apply, na madaming tanong sa isip. So, kung may mga documents or regarding sa may mga tanong pa po kayo, i-comment down nyo lang po below and pa-subscribe, follow, like, and share na din po sa video na to upang sa ganon, madami pa tayong matulungan na mga kagaya natin na nangangarap na pumunta ng Canada. Okay? Thank you so much. Bye-bye!